Ano po ba ang tunay na dahilan sa likod ng mga himala? Ito ang ating pagmumunian sa araw na ito. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Napakaraming himala o milagro ang nasasaad sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Pinagaling sila ni Jesus. Ang tawag dito ay mga himala ng pagpapagaling o healing miracles. Nasa sa Ebanghelyo rin ngayon ang himala ng pagpapakain sa 4,000 mula lamang sa 7 tinapay at ilang isda. Pinarami ito ni Jesus. Ang tawag naman po dito ay himalang pangkalikasan o nature miracles. Kaya po siguro ang definisyon ng katagang himala sa Catechism of the Catholic Church ay a sign or wonder such as healing or control of nature which can only be attributed to divine power. Ang himala raw po ay palatandaan o katakatakang pangyayari tulad ng mga pagpapagaling at pagpapakilos sa kalikasan na ang tanging pwedeng dahilan lamang ay ang kapangyarihang galing sa kataas-taasan. Brothers and sisters, hindi na naman natin maikakaila na totoo ang paghihimala. Nangyayari ang mga himala mula pa noon magpasa hanggang ngayon. Ang mas mainam na itanong ay ito. Una, paano nangyayari ang mga himala? At pangalawa, bakit nangyayari ito? Pagmunian po natin ang Ebanghelyo ngayon para sagutin ang mga katanungang ito. Sa Mateo 15:29-30, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, umakyat sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Brothers and sisters, nakasasaksi o nakararanas tayo ng mga himala kung tayo ay lumalapit o inilalapit kay Kristo. Gumagaling ang mga may sakit sa pagsunod nila kay Kristo at sa pagpayag na madala sila sa paanan niya. Si Jesus ang nagsasagawa ng himala. Si Jesus ang nagpapagaling. Ang tanging pagkilos na ginagawa ng tao ay ang pagpunta o pagpapadala sa paanan niya. Ang dahilan naman sa paghihimala at pagpapagaling ay makikita rin sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo ngayon. Ayon sa Mateo 15:32, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan." Brothers and sisters, habag. Ang habag ng Diyos ang dahilan sa likod ng paghihimala at pagmimilagro. Ulitin ko po, ang habag ng Diyos ang dahilan sa likod ng paghihimala at pagmimilagro. Mahal na mahal tayo ng Diyos at Siya ay nahahabag na kung pagkatapos tayong pagalingin ay hindi naman tayo makakauwi dahil mahihilo lang tayo sa gutom habang nasa daan. Ayon nga po kay Pope Francis, when Jesus heals, when He goes among the people,
and heals a person, He never leaves him alone. He is not a magician, warlock, or a healer who goes and heals and then continues on his way. Rather, He first has everyone return to his proper place. He does not leave anyone on the road alone. Jesus always makes us return home. He never leaves us on the road alone. Sa Tagalog, kapag si Jesus ay nagpagaling, kapag siya ay nakisalamuha at nagpagaling ng isang tao, hindi niya iniiwan ito. Sapagkat si Jesus ay hindi magikero, hindi salamangkero o manggagamot na lumilisan matapos makapagpagaling, kundi inaayos niya ang lahat para mapunta sa tamang kalagayan. Hindi niya iniiwan sa kalsada ng mag-isa. Sinisigurado niya na kakayanin itong makauwi sa tahanan. Tunay na kaibuti ng Diyos. Ang paghihimala niya ay dahil sa kagustuhan niyang umayos ang ating buhay at maligtas. Ang paghihimala niya ay tanda ng kanyang mapagmahal na presensya. Naghihimala siya dahil sa pagnanais na makasalo niya tayo sa kanyang handaan sa Isaiah 25:6-10. Naghanda ng handaan ang Diyos. Sa bundok ng Zion, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang ulap ng kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya, si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kanyang iniligtas. Brothers and sisters, at dahil nga ang sikreto sa likod ng paghihimala ay ang habag ng ating Diyos, ang pinakamalaki naman at pinakakagila-gilalas na himala ay ito: pagpapatawad. Ang pagpapatawad. Sabi nga po ni Father Ron Rolheiser, forgiveness is the greatest miracle, the pan-ultimate miracle, which, along with everlasting life, is the real meaning of the resurrection of Jesus. There's nothing more godlike or miraculous than a moment of reconciliation, a moment of forgiveness. Forgiveness is the most astonishing miracle we will ever see or experience this side of eternity. It alone makes for the possibility of heaven and happiness. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapaghimalang Ama, maraming salamat po sa grasya na makapagpatira pa sa paanan ni Jesus. Salamat sa mga kaibigang nagdadala sa amin sa Kanya. Kami rin po ay may sakit at may mga mahal sa buhay na may sakit. Kailangan po namin ng inyong paghihimala. Kami rin po ay nagnanais na makasalo sa inyong dakilang handaan. Kailangan po namin ang inyong kalakasan. Tunay nga po na kung tutuusin, kami ay nabubuhay sa milagro. Nairaraos namin ang aming pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa milagrong galing sa inyo. Kami nawa, 10 ng aming pamilya, ay inyong kahabagan at paghimalaan upang manatiling malapit lagi sa inyo. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoon, si Jesucristo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.